Magandang umaga po sa inyong lahat. 1 Peter chapter 5, verse 8, verse 9 at verse 10. Babasahin ko po. Verse 8, Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Verse 9, Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. And verse 10, But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. May iba-iba po tayong mararanasan, kagaya ng sabi ko kanina. Parang may gustong patigilin tayo sa paglilingkod sa Diyos. Unang-una na mararanasan natin, sa verse 8, pinapakita po diyan, may tinatawag na your adversary, the devil. May diablo po. Kaya unang realidad, there is the deceiving devil. Mayroong mandaraya. Kaya pagka tayo nagkukulang sa kaalaman sa salita ng Diyos, diyan madalas na tayo po ay naiisahan ng kaaway ng Diyos. At dinadaya din ng diablo ang ating damdamin upang ito ay mapunta sa mga makamundong damdamin at hindi sa may kabanalan na damdamin patungo sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ito pong diablo, asahan na po natin, hindi ito titigil hanggat di tayo napapatigil sa paglilingkod sa Diyos, hanggat hindi tayo nanlalamig. Ang sabi diyan, itinulad siya sa isang roaring lion, umaatungal na leon. Handang sumalakay, handang mangagat. Siya'y naglalakad, walketh about, seeking whom he may devour. Hinahanap niya ang mga anak ng Diyos na madali niyang mabiktima, lalo na pag kulang ka sa panalangin, kulang sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, kulang pa sa pakikipag-fellowship sa kapwa mga anak ng Diyos. Kaya asahan na po natin, may kaaway na handang sumalakay. At isa pa pong realidad na dapat nating malaman sa verse 9, Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Yung nararanasan ng iba ay mararanasan din natin. Pero ano ang kagandahan sa talatang ito? Pinapakita po dito na we can defend our Christian life. Yamang may sumasalakay, nakaaway ng Diyos, pwede tayong dumipinsa sa pamamagitan po ng sabi diyan, whom resist steadfast in the faith. Kaya dapat araw-araw po pag-pray po natin sa Diyos na mayroon tayong malakas na pananampalataya sa Kanya. At ang paglakas ng pananampalataya ay may koneksyon sa salita ng Diyos. Kaya sana palagi tayong nagbabasa sa salita ng Diyos. At palagi tayong nakikinig ng mga mensahe sa ating mga kapulungan na kung saan mayroong mga ngaral. Ang pinakamabisang panlaban po ay pananampalataya. Sabi po sa unang Juan chapter 5 verse 4, For whosoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Mapagtatagumpayan po natin ang kapangyarihan ng kamunduhan sapagkat
mayroong pinagkaloob sa atin ang Diyos na pananampalataya. Mula nung tayo'y maging mga anak ng Diyos, meron na tayo ng pananampalatayang ito. Kaya anumang oras, anumang panahon, anumang kalagayan sa buhay, pwede natin itong gamitin, lalo na sa pagtanggol sa kaaway na nais tayong papanghinain, patigilin sa paglilingkod sa Diyos. At may isa pa pong katotohanan dapat nating malaman sa verse 10, "But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you." Ano po ang pinapakita dito? Bilang mga anak ng Diyos, we have a delivering God. May Diyos na handa anytime pagka tayo dumadaan sa mga pagsubok sa buhay, sa mga kahirapan sa buhay. Handa po ang ating Panginoong Diyos na ipakita ang lahat ng Kanyang biyaya. Kaya ang sabi po diyan, "But the God of all grace." Talagang sa biyaya lang tayo pakikitunguhan ng ating Panginoong Diyos. Kaya ito po ang kagandahan na tayo naligtas sa biyaya, makapaglilingkod sa biyaya, maiingatan tayo ng Diyos sa Kanyang biyaya, at ang gagawing mga pagsaklulo ng Diyos sa atin ay puro sa biyaya. After that ye have suffered a while. Anong ibig sabihin nito? Hindi pang walang hanggan ang mga pagdurusa, ang mga paghihirap, pang madalian po. Bakit? Nandyan kasi ang Panginoong Diyos. Handa na tayo ay tulungan. Sabi diyan, make you perfect. Tayo ay patuloy na papalaguin sa pagkakilala sa Kanya, sa pamamagitan ng Kanyang salita. Establish, tayo ay pagiging gagawing matibay ng ating Panginoong Diyos sa Kanyang salita at sa pananampalataya sa Kanya. At tayo din naman ay papalakasin, strengthen ang ating mga pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan din ng Kanyang banal na salita. Kaya sana wag po tayong titigil sa taon na ito. Salita ng Diyos po ang pinakasikreto po dito. Sana laging malapit sa ating mga puso ang salita ng Diyos. Sa bandang huli, settle you. Di na ho tayo matitinag, mga kapatid, kung tayo ay naroon na sa kalaguan ng ating mga pananampalataya. Nandoon na sa ganap na pagkakilala sa ating Panginoong Diyos, kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran at kung sino naman si Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya ang hamon po dito, mga kapatid, huwag tayong lulubay sa salita ng Diyos. Ito ang magpapalakas ng ating mga pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin. May kaaway, Panginoong Diyos. Salamat naman at pinagkalooban mo kami ng pananampalataya na magagamit na pananggalang. At salamat naman higit sa lahat, ang iyong presensya ay hindi mahihiwalay sa amin. Handa mong gamitin ang lahat ng iyong biyaya para sa iyong mga anak. Ang lahat pong ito, Ama, aming dalangin, pasalamat po sa inyo sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.